Pamilyar kaya ang mga tao sa chikungunya? Alamin natin kung oo o hindi. Alam niyo po ba kung ano yung chikungunya? Hindi po eh. Hindi. Di po eh. Pero ang dengue po ba alam niyo kung ano? Yun po yung kagat ng lamok. Pag-alam ko parang dengue yung pag nagat lang ng mga lamok, ganun. Ganun lang ang pagkaalam ko. Yung dengue po, yun po yung sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Pero ang dengue alam na ng marami. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mas kilala nating dengue sa sakit na chikungunya? Ang dengue ay isang mapanganib na sakit na mula sa kagat ng lamok na maaaring magdulot ng matinding lagnat at komplikasyon kung hindi agad maaagapan. Samantalang ang chikungunya naman ay isang viral infection mula sa kagat ng Aedes aegypti at Aedes albopictus tulad sa dengue. Magkapareho manggaling sa lamok, ang dengue ay mas delikado at pwedeng ikamatay. Habang ang chikungunya naman ay mas kilala sa matagal na pananakit ng kasukasuan. Usually sa chikungunya, para ding dengue. So yung kagat ng lamok o yung lamok kakagatin yung taong infected dun sa sakit na yon, no? Tapos magkakaroon din ng sariling infection yung lamok. Ngayon, yung lamok, pag kumagat siya ng ibang tao, doon napapasa yung sakit po na yon, no? So hindi siya nasa-spread from person to person, no? But more on sa kagat ng lamok talaga. Kung dati tuwing tag-ulan problema ang dengue at chikungunya, ngayon, ayon sa eksperto wala nang pinipiling panahon ang paglipana ng mga ito. Number one, dahil sa climate change natin, no? Nung una kasi, ang chikungunya or even yung dengue, nakikita natin, no, tuwing specific months ng taon. Pero ngayon, dahil ang tag-ulan natin, tumatagal na rin, no? Pati yung temperature na kailangan mag-thrive yung mosquito ay napapansin natin sa kapaligiran. Talagang all year round, pwede talaga tayong magkaroon ng infection. Ang mga sintomas ng chikungunya ay nagsisimula sa biglaang lagnat at matinding pananakit ng kasukasuan. Kasabay ng rashes, pananakit ng ulo, matinding panghihina at pamumula ng mga mata. Ang pinagkaiba lang niya sa dengue is that yung pananakit ng katawan sa chikungunya mas matagal kumpara sa dengue na pwedeng umabot ng ilang buwan o ilang taon usually. Depende sa tao o depende sa pasyente. Yung most at risk dito sa sakit na ito, ang chikungunya, usually yung mga bata, yung mga buntis, but then again, lahat po ng tao kahit sino pwede po magkaroon ng sakit na chikungunya. Ngayon alam na natin ang pagkakaiba at mga sintomas ng chikungunya. Paano nga ba ito maiiwasan? So definitely yung waste management, yung pagtanggal ng stagnant water sa neighborhood, talagang makakatulong po siya sa pagbaba ng kaso ng chikungunya din. Mga kapatid, Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita.